Before we fight, I already have a game plan. I will knock him out. Ganito binastos ng 4-division world champion ang Pinoy dahil dayo. Ngunit ang kanilang champion, bagsak sa Pinoy na kababayan ni Pacquiao. Down goes Buthelezi and he's badly hurt in the first round. Balitang esports, nag-aatikabong mga laban. Sa mundo ng boxing, hindi madaling agawin ang titulo ng isang kampiyon. Mas mahirap kung kailangan mo itong gawin sa sarili niyang bayan. Sa harap ng kanyang mga kababayan, sa lugar kung saan ikaw ang dayuhan at siya ang paboritong manalo. Pero para sa isang Pinoy mula sa baluarte ni Manny Pacquiao sa General Santos City, walang teritoryong dapat katakutan. Ang pangalan niya, Dave Apolinario, mas kilala bilang The Doberman. Tahimik sa labas ng ring, hindi mahilig magyabang. Pero kapag nagsimula na ang laban, nagiging mabagsik at napakadelikado. Dala niya ang record na 21 panalo. 14 dito ay tinapos niya sa knockout. Si Dave Apolinario po yan. Uy! Ganda! Oh! At dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay, dumating ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karera. Isang World Championship fight. Ang problema, gaganapin ito sa South Africa. Sa kabilang sulok ay naghihintay ang kanilang hometown hero, si Gideon Buthelezi, isang 3-division world champion, isang veteranong sanay sa matitinding bakbakan. Before we fight, I already have a game plan. I will knock him out. At sa gabing iyon, halos buong arena ang nakatayo sa kanyang likuran. Iisa lamang ang malinaw, kailangang gumawa ng malaking pahayag ang Pilipino. Dahil kapag umabot sa desisyon, maaring maging mahirap ang pag-uwi kasama ang titulo. Kaya ang plano ni Apolinario ay simple lamang. Huwag nang hintayin ang huling kampana. Sa pagsisimula ng unang round, parehong kalmado ang dalawang mandirigma. Walang nagmamadali. Parehong naghahanap ng tamang pagkakataon. So hindi rin talagang magaling din tong South African na to mga tol. So pinaglabanan dito mga tol ang titulong IBO flyweight title. So may kampiyon na tayo ngayon mga tol dahil nasungkit ni Apolin. Sa kalagitnaan ng laban, parehong malakas ang pinakawalan ng dalawang boxers. Gusto nila tapusin ng maaga ang laban. Talagang tumama ng husto yung ano niya, solido. Uy! Napaatras yung kalaban. Ramdam siguro ang sakit nun. Uy! Jab ka pa ha. Talagang nag-aabang din yung kalaban mga tol. Nag-antay ng counter. Uppercut. Dito mama yung uppercut ni Apolinario. Distant. Ngunit ilang segundo pa lamang ang lumilipas, nakakita ng butas si Apolinario. Isang mabilis na bitaw, isang malinis na tama, at sa isang iglap, bumagsak ang kampiyon. Quicker than your opponent. Down goes Buthelezi and he's badly hurt in the first round. Natahimik ang buong South African crowd. Hindi makapaniwala ang mga taga-suporta ni Buthelezi.
Sinubukan pa niyang tumayo, pero hindi na sumunod ang kanyang katawan. Kaya agad nang kumaway ang referee. Tapos ang laban, knockout. 11 segundo lamang sa unang round. Hindi na kinailangan ni Apolinario ang 3 hurado. Hindi na rin niya hinintay ang huling kampana. Sa loob lamang ng ilang segundo, pinabagsak niya ang hometown champion at tinagaw ang titulo sa mismong bakuran nito. Sa gabing iyon, isang Pilipino ang tumayo sa gitna ng South Africa bilang bagong IBO Flyweight World Champion. Ano ang masabi niyo sa pinakita Apolinario? Pwede kaya siyang mag-World Champion? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at isama rin ang inyong lugar. Alamin natin kung hanggang saan umaabot ang suporta ng mga Pilipino para sa ating World Champion. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan. World Champion na si Luis Neri.